Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, anti-political dynasty bill inihain ni Speaker Bogie D at Sandro Marcos sa Kamara. Voluntaryong pagsuko ni Sara Diskaya posibleng makapagpababa ng sentensya ayon sa DOJ. Tartar Creek sa Las Piñas binantaya. MMDA at DPWH nagtulak ng mas mahigpit na paglilinis sa mga estero. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihain sa Kamara ni House Speaker Faustino Bogie D III at House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang anti-political dynasty bill. Sa ilalim ng House Bill No. 6771, ipinagbabawal ang kandidatura ng sinumang may kamag-anak na nahalal na opisyal hanggang ika-4 na antas ng consanguinity o affinity. Sakop ng bill ang lahat ng posisyon mula national hanggang barangay level. Giit ng dalawa, panahon na para bigyan ng ngipin ang constitutional provision laban sa political dynasties. Marami naman ang nagulat sa naging hakbang ng dalawa, lalo pat sila'y kapwa nagmula sa pamilya ng mga politiko na ilang dekada nang may mga hawak na posisyon. Kamakailan nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng 4 na panukala, kabilang ang anti-dynasty bill bilang bahagi ng layuning mapanaig ang transparency, accountability at integrity sa gobyerno. Posibleng mapababa ang sentensyang ipapataw sa kontratistang si Sara Diskaya dahil sa kanyang voluntaryong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI ayon sa Department of Justice o DOJ. Saad ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, maituturing itong mitigating circumstance o batayan na maaaring magpapaba ng sentensya. Sumuko si Diskaya noong Disyembre 9 bago pa man ang nakatakdang paglalabas ng warrant of arrest ngayong linggo, kaugnay ng kasong graft at malversation na nag-ugat sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Dagdag pa ni Fadulion kung seryoso si Diskaya sa pagnanais niyang mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP, dapat nasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman bukod sa restitution o pagsasauli ng pera. Sinuyod ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH ang Tartar Creek sa Las Piñas nitong December 10, Miyerkules para suriin ang epekto ng cleanup drive sa ilalim ng programang Bayanihan sa Estero at pinalawak na kampanyang Oplan kontra Baha. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA Chair Don Artes at Mayor April Aguilar ang inspeksyon. Dito nakita ang dating bara ng basura at water hyacinths na matagal nang nagpapalala ng pagbaha. Kasabay nito inanunsyo ni Dizon ang koordinasyon ng DPWH sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, National Housing Authority o NHA at pribadong sektor para alisin ang obstruction, kabilang ang punong tumutubo sa mga estero at maglatag ng relokasyon para sa informal settlers. Nagbabala ang mga opisyal na mananatiling walang saysay ang mga proyekto kung patuloy ang pagtatapon ng basura. Babala ng MMDA, malinis na ngayon pero kung walang disiplina, babalik ang baha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.